Igan 5 araw bagong barangay SK elections, muling nadagdagan ang mga insidente ng karahasan na ikinamatay ng ilang kandidato. Sa Lanao del Sur, damay ang asawa at 7 taong gulang na anak na isang kandidatong patay sa pamamaril. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Dead on the spot ang isang kumakandidatong kapitan matapos pagbabarilin sa Barangay Sigayan, Kapatagan, Lanao del Sur. Patay rin ang kanyang misis at 7 taong gulang na anak. Suspect sa krimen ang mister ng incumbent chairperson na makakalaban sa eleksyon ng biktima. Ayon sa pulisya, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng suspect at biktima pagkatapos noon. Pinaulan na raw ng bala ang minicab ng mga biktima. Pinaghahanap na ang suspect na tumakas matapos ang krimen. Pagpupulungan ng Peace and Order Committee ng Bayan kung dapat mapasama ang lugar sa areas of immediate concern. Kasunod naman ang pamamaril sa Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City, ilang residente ang lumikas dahil sa takot. Yan ay kahit naka-full alert ang security forces ng Cotabato City at may mga dineploy na mga sundalo at tangke sa lugar. Bumalik na siguro sila kasi kung nakakita sila ng mga tangke, mga police, mga marines, ay para sa kaligtasan din nila. Sana hindi nila ma-misinterpret na another gulo na naman. Back to normal na tayo, no? 3 ang nasawi sa pamamaril, kabilang ang 2 kumakandidato sa pagkakagawa doon. Ang 12 arestadong suspect, isinailalim na sa paraffin test para malaman kung sino sa kanila ang nagpaputok ng baril. Posible silang maharap sa multiple murder with double frustrated murder. Kinokonsidera na itong case closed ng Cotabato City Police Office. Dahil sa pamamaril, pinag-aaralang ilagay sa mas mahigpit na orange o red category ang Barangay Rosary Heights 12. Magiging implication naman yan, siyempre dadagdagan natin ng pwersa, i-intensify natin ang operation dyan against those firearms and all other things na may kinalaman sa eleksyon na posibleng makapagpagulo. Naaresto naman ang mga suspect sa pagpatay sa tumatakbong chairman sa Barangay Bayawas, Aguilar, Pangasinan, na si Arnel Flor Mata. Ayon sa pulisya, unang naaresto ang nagmaneho ng tricycle na sinakyan ng gunman. Siya raw ang nagsabi sa pulisya kung sino ang bumaril at nag-utos sa krimen. Lumalabas na yung gunman is hinire nung incumbent barangay captain. Itinuro rin niya kung nasaan ang gunman na naaresto naman sa isang barangay sa bayan ng Mga Tarem. Mahaharap sa kaso murder ang 3 suspect na sinusubukan pang makuna ng pahayag ng GMA Regional TV. Pero iginiit daw ng inarestong gunman at incumbent barangay chairman sa pulisya na hindi totoo ang mga paratang sa kanila. Tumanggi na muna magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Matapos namang isailalim sa COMELEC control ang Negros Oriental, magpapatupad doon ng 10 p.m. hanggang 4 a.m. curfew mula October 28 to 30. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.